Nagtatago ako sa sariling bansa. Pastor Kibuloy, merong huling mensahe kay PBBM at dito nga kay Romualdez. Narito guys, panoorin natin at pakinggan natin kung ano nga ba ang mga hinaing nitong si Pastor Kibuloy, lalong-lalo na ngayon na marami na ang nasaktan at meron na ngang nasawi sa nangyaring paglusob ng mga pulis dito nga sa KOJC, kung saan nga ay hinahanap nila itong si Pastor Kibuloy. At walang habas na yung mga pulis ay wala talagang kinakatakutan at hindi na nga nirerespeto yung mga taong nasa KOGC. Kaya narito panoorin natin. Nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaharal na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ng mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntahan ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon, sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang Kariyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug
sumisingod kayo ng drug habang nagsesek orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa? Pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswangin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan.